Palubog na naman ang araw. Bukas, sisikat naman uli para sa pinapanibagong araw naman. Parang buhay lang ng tao. Pagising sa umaga, harapin kung ano ang umaga. Pasok sa trabaho, mag-isip kung ano ang gagawin, at kung nagko-commute ka, kailangan mo umaga gumising para pagpasok mo hindi ka matraffic, hindi ka malilit. Kung ikaw naman na may service na pumapasok, kailangan mo ihanda yung panggasolina mo, pang parking area mo. Yun ang routine sa araw-araw, kasama ang budget sa pagpasok sa araw-araw. Need mong pumasok dahil need mong mabuhay. Kasi kung hindi ka rin gagalaw, walang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Kung minsan mayroong mga pangyayari na hindi mo inasahan, minsan mawalan ka rin gana sa buhay dahil pag hindi makaranas ka ng alam mo yun na hindi mo yun inaasahan na pangyayari. Pero wag ka lang tumigil, wag kang huminto doon. Bagkus tuloy mo lang. Sabi nga, ituloy mo lang laban habang ikay nabubuhay. Kasi ganoon talaga ang buhay. Magpalit-ulit lang. Dahil habang ikay nabubuhay, sabi nga ng kasabihan, may pag-asa ka. Habang ikay nabubuhay, may nangyayari sa'yo sa bawat araw, sa bawat oras. Lahat yan, ikatututo mo yan. Sabi nga, masama man at mabuti ang nangyayari sa buong maghapon o sa lahat ng ikay nabubuhay, pag nilay-nilayan mo yan. Kasi mayroon kang makukuha dyan. May aral kang mapapulot dyan. Need mong maranasan yan para kailangan mong madaanan dahil yan masasabi mo, kahit pala yun, bakit ganon? Minsan sa una mabibigla ka. Bakit ganon? Bakit ganito nangyari? Ba't ganito? Lagi ka magtatanong sa isipan mo. Pero pag ma-realize mo yan, ika nga, parang ano yun eh, hindi ka matututo kung hindi ka madadapa. Kailangan mong madapa para matuto ka. Parang trabaho. Hindi ka pa makapasok ng trabaho kung wala kang ina-applyan. Tama? Hindi ka rin tatanggapin sa trabaho kung wala kang skilled, ika nga. Kasi malay mo, di mo alam ang gagawin. So need mo talagang makaranas sa buhay ng mga masama yan at mabuti. Para yun ngayon ang daladala mo, ang experience na yun. Sabi nga, kasabihan niya, mayroon ka bang kinatandaan sa pagtanda mo? Baka wala. Alam natin habang tayo nabubuhay, simula bata hanggang paglaki mo, mayroon na tayong experience na naranasan. Imposibleng wala, diba? Kaya ang karanasan na yun ang magdadala sa'yo. Parang ganito. Paano malalaman ang mga tao kung para sa'yo, kung tunay mo ba na kaibigan o tunay mo bang nagmalasakit sa'yo? Kailangan mong makasubok.
na ika'y nangailangan. Kapag sila tumutulong sa'yo na hindi ka pinabayaan na sa oras ng kailangan mo, ibig sabihin, kaisa mo siya. Tunay mo siya. Palagahan mo yung tao na yon. Ibig sabihin, mahal ka nun. Pero kung sa oras ng nangailangan ka, ng kailangan mo, hindi ka pinapansin, hindi ka, baliwala lang sila. So ibig sabihin, walang pakialam sila sa'yo. Kaya, kaibigan, kung sino ang taong alam mo na pinalaghan ka, alam mo na sa oras ng kailangan mo, nandyan siya, ingatan mo siya. Tunay yan. Tunay yan na nagmalasakit sa'yo. Parang langit. Tinan mo. Minsan, makulimlim. Minsan naman, napakaliwanag niya. Ganun talaga ang buhay. Weather lang. Sabi nga, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Tanggapin na natin yan. Basta ang malaga, huwag kang mag-isip ng negatibo, kundi positibo. Kasi kung ayaw nila sa'yo, huwag mong i-stressin. Kung natutuwa sila sa'yo na napahamak ka, so what? Huwag mo sila intindihin. Wala kang makukuha sa kanila. Paniwalaan mo sarili mo at lalo mong palagahan yung mga taong alam mo na handang magsakripisyo sa'yo at handang tumulong sa'yo. Alam mo yun kasi ikaw nakakaalam. Tama ba? Mali. Kaya always be happy, not sad. Maraming salamat sa inyo at magandang hapon. This is DJ Papa Felix na nag-iwan. Palagi, huwag mo istihan ng problema sapagkat problema na yan. Hayaan mong problema ang problema sa kanyang problema. Kung kaya mo naman lutasin ang malit na problema, lutasin mo. Pero kung alam mo naman na lalong mabigat na, hayaan mo na yan. Kasi kapag lagi mo isipin yan, ikaw magkakasakit sa stress, lalong hindi mo makayanan hanggat ikaw magpakamatay sa sarili mo dahil hindi mo na kinaya. Kaya ulitin ko, huwag mo istihan ang problema sapagkat problema na yan. Hayaan mo ang problema sa kanyang problema. Bye-bye!